Hi guys! Welcome back to our channel, Hatchfix and DIY. Yan guys, meron po tayong i-review na motor for today's episode. Ito po yung Honda Adventure 150. And let's begin! Alright guys, so yan, meron po tayo ditong gray na Honda Adventure 150. Basically guys, meron tong mga color variants. No? Meron siyang white, red, black, yung matte black at saka itong matte gray. And then ito po yung ating i-review, yung kanilang matte gray. Alright guys, so as you can see, meron na po siyang mga accessories na installed. Gagawin po natin guys is magre-review po tayo ng Honda Adventure 150 na second hand. So hindi po brand new, bali second hand. Ayan. So ano po ang mga common na mga upgrades o meron bang in-upgrades yung first owner? Magkakano ba yung price range ng second hand na Honda Adventure 150? Okay pa ba yung kanyang condition? Yung mileage, etc. etc. Yun yung ating pag-uusapan. And then yung features na rin ng motor. So simulan natin dito sa harapan. Alright guys, so ito po yung harapan guys. Ayan. So as you can see is iba na po yung kanyang windshield or yung wind visor sa harapan. Ayan. So meron siya ditong dinagdag na accessory ito. Ayan. So dito rin po sa kanyang headlight, ayan, meron na rin siyang dinagdag na accessory ito. Pati na rin dito sa gilid. Ayan, as you can see guys, meron na rin dinagdag dito sa gilid. Air scoop. Ayan, so air scoop. And then, ito, sa gilid, meron tayong makikitang crash bar. Ayan, crash bar. Ayan, pati rin sa kabila. So meron na siyang crash bar in case na may slide yung motor, hindi malaki yung damage ng kanyang fairings. So meron na rin siyang ito, daytime running lights. So ano to guys, bali white and yellow yung kulay niya. Ipapakita ko sa inyo mamaya guys, no. And then ito yung kanyang headlight. Ayan. And then ito yung kanyang front fender. Ito yung design ng kanyang front fender guys. Ayan, as you can see, medyo kinakalawang na konti yung ating kanyang disc plate. Ayan, yung disc plate niya guys, hindi ganong malaki yung kinain ng ayan, yung kanyang caliper. Kasi yun nga, medyo mababa pa yung tinakbo ng motor nito. And then since na yung Honda Adventure na mga models is ano na siya guys, is ABS na siya. So meron siyang single na caliper front, piston caliper. Ito yung kanyang shock guys. Yan, and then dun, same lang dun sa kabila. Alright, so meron din naman mas maraming dito guys, mas marami na rin mga nag-review na itong motor na ito. and ng Honda Adventure, yung mga brand new talaga, yung bago talaga, wala pang in-upgrade. But this one guys is yung
ating Honda Adventure is meron ng mga upgrades. Alright, so ito yung front. Okay, so nilagyan niya na ng ito yung R25 na side mirror, yung pang NMAX. Usually ito yung sa NMAX. Ayan. Alright, yan. So papakita natin sa inyo guys. So ganyan. Right. Yan, medyo kinakalawang na guys. Okay. And then ito yung kanyang windshield. O yung wind visor. Yung speedo panel. Ayan. Ito yung handlebar niya guys. So ang dami siyang mga nakakabit na dito sa kanyang handlebar guys. Meron siyang ito cup holder at tsaka cellphone holder. And then as you can see guys, yung kanyang handlebar is hindi na siya stock or factory na handlebar. So pinalitan na to ng may-ari ng mas mahaba, so mas malapad. Ayan, so mas malapad na siya ng konti kasi yung handlebar ng ADV na yung factory handlebar is mas short siya ng konti. Ayan. And then pinalitan na siya ng grip, handle grip. Ayan, ADV na. Doon din sa kabila, handle grip, ADV na. And nilagyan siya, ito yung switch ng atom light or yung DRL, daytime running light. Pinalitan na rin siya ng brake levers. Ayan, so ito yung kanyang brand ng brake levers. Ayan guys, so foldable to guys. Ayan, napo-fold. And meron na siyang guard sa kanyang yung brake fluid reservoir. Ayan, meron na siyang or tank. Meron na siyang guide. Ayan. Alright, so ito yung mga switches sa harapan guys. Ayan, meron sa mga switches dito sa kaliwa guys. Is nandiyan yung horn, yung turn signals, and yung high, low beam. Sa kabila yung idling stop. Ayan. Yung starter. Sorry, hazard. Ito yung hazard. Ito yung engine starter. Ayan. So, check natin dito mamaya guys kapag papanda rin natin yung motor. And then, ayan, ito yung kanyang itsura guys. So as you can see, mas malapad na yung manubela ng ating ADV. Mas prone to sa sabit guys eh. Mas prone to sa sabit sa mga sasakyan. But nung tinest drive natin to guys is napakaganda ng kanyang handling kasi nga malapad. Ayan, so ito naman yung kanyang compartment dito guys. Right, yan yung compartment niya. Yan, right. And then sa kabila dito yung sa yung sa switch and sa seat opener. Yan. Right? Yan. Okay, so ganito kalaki yung kanyang compartment. Kung i-compare natin siya sa compartment ng NMAX 155 guys, yung NMAX mas malalim o mas malaki yung compartment ng NMAX compare dito sa ADV, but nalalagyan to ng dalawang full face helmet din guys. Right? And then ito yung sa tank, fuel tank. Ayan, so ganyan siya guys. Dito lang siya pinipihit guys yan. So makakapag lagay na kayo ng gasolina. Right, so ito yung gilid. Yan, side view niya guys. Ito yung crash guard. Meron na siyang footboard guys. Yan, rubber. Nilagyan na siya ng footboard rubber. Nilagyan na rin ng sapatos yung kanyang side stand. Ayan, napakalinis pa nung atong adventure na ating nabili guys. Alright, and then ito yung upuan. Alright, yan. Pinalitan na yung upuan guys. And then paparating yung isang motor natin guys. Yan. So bali re-review natin din yan guys mamaya. Yun. Ayun, meron nga pala tayong bagong dating na ZX25R. So mamaya guys, sa next vlog para natin guys is atin pong i-review yung ZX25R. So but this time guys is dito muna tayo sa ating Honda Adventure. Alright guys, so dito naman tayo sa kanyang bandang makina. Yan, ito yung gilid niya guys. Yan. So meron na po siyang yung sa Honda, yung ESP, yung Enhanced Smart Power.
na engine system nila. Ayan. Same lang din daw to ng engine ng PCX 150. Ayan. Hopefully soon baka meron silang ilalabas na Honda Adventure na 160 kasi naglabas na nga ng ng PCX 160. Baka same na engine din sila. Yun, mas maganda kasi 4 bulbs na daw yun. And then guys, ito yung likuran. Alright, ayan. So meron na tayo ditong yun. Yung maganda dito sa Adventurer guys is yung kanyang shocks. Napakaganda ng riding comfort nito guys. Yan. Sa pagkaka-test drive natin kanina, yun, napakaganda ng riding comfort na para siyang para siyang dual sport, no. Pwede siyang pang city, pwede rin siyang pang off-road. Yan, ganito. Nga pala guys is magkaiba pala yung sukat ng gulong ng harapan at saka ng likuran. So, sa likuran guys is meron lamang siyang 13 na sukat yung diameter. Yung sa harapan naman guys is 14. Para siyang enduro type. Yun, yung ganun yung kinuha na design ng itong Honda Adventure. Para siyang adventure type na motor. Yung mga malalaking adventure type na motor. Yan. Ayun, so as you can see, yung kanyang gulong guys is dual sport. Yan, pwede siyang pang city, pwede rin siyang pang off-road. Yan. So dual na rin yung kanyang disc brake, meron siyang front disc brake at saka rear disc brake at saka tawag na ito yung rear disc brake is hindi siya ABS, front lang yung ABS ng Honda na Adventure 150. So bakit hindi siya nilagyan ng ABS sa likuran? Kasi nga design for dual sport to siya guys, for city driving and off-road. So hindi ka pwede mag ABS ka sa off-road guys, kasi kailangan mo ng makapit na brake doon pag ginagamit mo to sa off-road. ABS sa likuran, sa harapan lang siya guys yung kanyang ABS. And then ito, yung muffler guys is pinalitan na siya ng may-ari. Ayan, pinalitan siya ng Yoshimura, pero stock pa rin yung sound. Meron siyang slider dito. Ayan, kinabitan. Pati rin yung caliper guard. Dun sa harapan, nilagyan din ng caliper guard. Yun. Sa gilid ito, yung crash guard. Ayan. So, yun siya guys. Alright, so ito, meron na rin siyang top box. Ayan. Wow! So, ito yung kanyang tapak guys. Ayan. So, ganun siya kalapad. Ganun siya kalaki. Yung top box. Ayan. So, para sa akin guys is maganda talaga kapag nilalagyan ng top box yung Honda Adventure 150 guys. Para sa akin lang. Kasi mas malaki siyang tingnan. And then, yun nga. Para talaga siya. Kasi yung mga adventure type na mga motor guys is, as you can say, yung mga BMW na mga yung adventure nila na 1250 yun. So nilalagyan ng mga top box sa likod, saddle sa gilid. Ito nga guys meron rin na mga nilalagay na saddle boxes dito sa gilid. Ito is top box lang. Ayan, so dito tayo sa bandang gilid. Ayan. Alright guys, ito nga pala is na-adjust ito. So pwede siyang mababa, pwede rin siyang mataas. Alright guys, so ngayon ipapakita ko sa inyo yung susi nito. Ayan, so ito yung susi niya guys. Nilagyan na siya ng actually guys, dalawa to guys. Yung isang ganito is nawala ng first owner. Ayan, so ang ginawa niya is nilagyan niya na ng guard ng susi. Kung malaglag man, so di ganun talaga. Hindi nawala, na damage pala guys, no, nalaglag ng and then yan, ito yung sa top box. Okay pa, try natin, paanda rin. Yan. Yan. So, ganyan lang sa kasimple guys. Tapos, yun.
Ayan, so sound test natin guys. Ayun. So kapag i-off natin guys, ganito lang. Oops, yan. So off na. Same lang din naman siya ng ano, ng PCX na 150. I think meron tayong ni-review na PCX 150 sa ating channel guys. Paki-review na lang, paki-review, paki-check na lang niyo po yung ating ni-review ng PCX. Yan po guys, yan po yung ating review para sa Honda Adventure 150. Maraming salamat po guys sa panonood at sana po nag-enjoy kayo sa vlog na ito. Okay, so maraming salamat po guys sa panonood. Again, ayan, wag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe po guys sa ating channel para po maging updated kayo palagi sa mga bagong videos nating thank you for watching. Have a nice day and most of all, ride safe palagi.